Edson, pwede ba natin simulan ang ating diskusyon muna doon sa, di ba na-establish na so far, yung 63 upuan at kung ilang party list organization rep ang uupo sa bawat 63 na ito na allocated seats. Pwede ba nating simulan muna sa dulo, yung pinaka nasa dulo na posibleng makaupo kapag sila naproklama na doon sa pinakahuling upuan, anong party list to at gaano ka liit lamang ang boto nakuha? Bale, Manong Ted, kung titingnan natin hanggang number 53 po tayo, doon po yung cut-off sa number 53 at ang nakakuha nga po ng 53rd spot swerte. So swerte talagang nakapasok pa sa party list at nakakuha siya ng 261,293 votes. So corresponding yan sa halip na 2% as required by the law, actually, ilang porsyento lamang ang nakuha niya dito sa number of votes cast in the party list? Nasa 0.63%. Okay, sige. Again, ano ang total number of votes cast in the party list nitong nagdaang halalan? Nasa 41 million po, Manong Ted. 41 million. So ang formula po ng batas dyan basically po ay 2% of the total number of votes cast, meaning 41 million mahigit, doon ka kukuha ng 2%. Kapag nakakuha ka ng 6% mahigit, maximum ka ng 3 seats, no? Minimum ng 1 seat. Pero sabi nga ng Supreme Court, kahit hindi ka nakakuha ng basically ng 2%, pwedeng punuan yung whole 20% ng allocated seats sa party list sa pamamagitan ng paramihan na lang ng boto. Kaya ito ho nga ngayon, yung pinakadulo na swerte, naging swerte. Kasi nga kahit na wala pang 1%, meron silang 1 seat dito po sa kongresong paparating na 20th Congress. Yan, klaro yan ha? Okay, ngayon, Edson, gawa lang tayo ng, kasi nga Edson, nakita mo doon sa swerte, di ba? Ilan lang ang kanilang boto? Ilang daang libo lang? 230,000? Opo, ay nasa 261,000 po, Manong Ted.